na sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang mga punong barangay na mapapatunayan sangkot sa ganitong modus. It is important that proper protocols and verification processes are instituted to ensure that barangay certifications are issued based on accurate and legitimate residency claims. The integrity of our electoral process is at stake. It is imperative to look into this matter to safeguard our electoral process from the loopholes or gray areas in the law which are exploited by unscrupulous individuals. Maraming salamat po. And with that, I would like to acknowledge the presence of our Senate Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel. Meron ho bang opening statement ang ating mga kasamahan? Siguro, with the consent of my colleagues, can we proceed with the presentation of COMELEC? Okay na. Yes, I would like to call on Chairperson George Garcia. Maraming salamat at magandang hapon, Madam Chairperson, at sa ating Minority Floor Leader at kay Senator Robin Hood Padilla. Sa inyo pong lahat, nung mga nakakaraang taon po, consistent ang COMELEC na pinapakiusap natin na baka pwede magkaroon tayo ng legislation na maipasa upang tanggalin ang barangay certification bilang isang sa mga ebidensya ng residency ng isang nagpaparehistro sa ating registration process. Sa Republic Act 8189 po at yan po yung Republic Act 8189, yan ang tinatawag na Continuing Registration Law. Kasama na rin po yung Implementing Rules and Regulation ng Commission. Ang sinasabi po ay dapat government-issued ID ang i-require sa mga magpaparehistro, whether new registrant o yung nagpapatransfer ng registration. Subalit nung po sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Sabili versus the Commission on Elections, sinabi ng Korte Suprema na dapat tanggapin ang barangay certification bilang ebidensya ng residency sapagkat in fact, sabi po ng Korte Suprema doon sa kasong yun, binibigyan ng pinakamataas na halaga ang barangay certification bilang isang ebidensya ng pagkakatira dyan sa lugar na yan. Dahil po doon, nakita po natin yung loophole na pwedeng makita ng mga kandidato o ng mga abogado ng kandidato sapagkat pwede pong maabuso yon. Itong nakaraang ilang buwan, mula po February 12 ng registration ng COMELEC hanggang September 30, nakita po namin yung pinipredict natin na maaabuso yung barangay certification sapagkat hindi lang po siya ginamit ng mga bagong registrants, kung hindi ginamit lalo na ng mga nagpa-transfer ng registration from one municipality to another municipality, one municipality to another city, one city to another city, one province to another city or municipality. Kung tutuusin po natin, yung barangay certification naman ay technically hindi naman masamang gamitin. Kasi nga po yan ay isang dokumento na pinapanumpaan mismo ng mismo opisyal ng barangay na nakatira dyan yung mismong tao na yan as a constituent niya. Pero kung siguro po isa, dalawa hanggang 100, pwede po natin masabi na okay lang. Pero kung libo na po yung i-issue ng barangay certification sa ating pong palagay ay hindi dapat sabihin na normal lang yung ganong klase na issuance ng barangay certification. Ganong ito ay kanyang pinapanumpaan and therefore pwede siyang maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo dahil ito ay misconduct and at the same time may paglabag sa ating Omnibus Election Code. At dahil po dyan, nagkaroon po ang COMELEC na investigasyon ng 9 na lugar kasama ang Makati, Cabanatuan City, Cabanatuan City, Cagayan de Oro City, sa ilang dalawang bayan dyan sa Sultan Kudarat, yung recently po itong San Juan City, nakatapos na at yung pong Ormoc City. Nakatapos na po ang aming task force na pinapangunahan ng aming regional director ng Region 8. Nakakasalukuyan siya ang head ng task force. Natapos na po niya ang Ormoc, natapos na po niya ang Makati, at natapos na rin ang kanyang task force ang Cagayan de Oro. Sa Makati specifically, number 1, ni-recommend po ng task force. At ito po yung inadapt ng Commission and Bank na number 1, kasuhan ng kasong kriminal ang mga barangay chairperson na involved dito sa massive issuance ng barangay certification na walang pakundangan. Number 2, nirefer po namin sa DILG na kung pwede makasuhan ng kasong
kasong administratibo yung mga barangay chairpersons o barangay officials na involved. Number 3, na amin po nare-recommend sa Kongreso na baka pwedeng ang barangay certification ay ipagbawal na bilang ebidensya. Total, meron naman po tayong meron na po tayong national ID, although hindi pa po lahat ng Pilipino ay meron, at meron namang ibang government issued ID. Tulad po dito sa Makati. Sa Makati, eksakto yung huling part po ng aming registration, from February 12 to April 14, wala pong nag-question, nag-oppose sa mga nagpapatransfer from the former barangays ng Makati, na yung mga Embo barangays na ngayon ay 10 barangays na ng Taguig City. Wala pong nag-question. From April 15 to July 14, wala pa rin pong nag-question yung second batch ng mga registration. Pero buti po, from July 15 to September 30, may mga nag-question at umabot po ng 3,300 ang nag-question, at ito pong lahat ng ito ay dinisapprove ng Election Registration Board ng Makati City yung kanilang application for transfer of registration. Base po sa initial na investigasyon na ginawa ng ating task force nung tinatanong nila yung mga ilan po sa mga lumipat, at ang sinasabi po nila, more or less, it's more on the economic reason, sapagkat nawalan daw po sila ng benepisyo doon sa nung sila ay lumipat, kung kaya sila bumabalik. Technically admitting na talagang wala naman silang residency na, lalo na dito sa 2nd District ng Makati. At sinasabi lang nila na kinakailangan makabalik sila dito, kung kaya nag-issue yung mga barangay officials ng certification. So ibig sabihin po, bakit ka mag-i-issue ng barangay certifications kung wala naman talagang residency yung mga tao na iyan? At yan po ay nangyari din sa ibang parte ng ating bansa. Kung kaya again, kasong kriminal at administratibo yung amin pong ipafile na kaso sa kanila, more specifically under Section 261, letter E of the Omnibus Election Code, which is the use of scheme or manipulation to allow the registration of voters, or kung hindi man Section 261Y, Section Y, subsection number 9. Tungkol din po yan sa registration. At sana po, itong pagkakataon na ito sa pagdinig na to ay mapag-isipan na rin po natin na i-amend yung ating Republic Act 8189, yung continuing registration law, na medyo matagal-tagal na rin pong hindi nababago. And we have to specifically define these crimes, at the same time medyo mas mag-impose po ng mataas na punishment, kung hindi man perpetual disqualification to hold public office, because napaglalaruan po kasi yung mismong kahinaan ng mga kababayan natin. In fact po, Madam Chair, iniimbestigahan na rin po namin yung posibilidad na may mga areas na naghihiraman ng mga botante, lalo pa yung kandidato ay walang kalaban. And therefore, ipapahiram sa isang lugar na malapit lang doon upang magamit muna yung mga kababayan natin, at tapos later on, pag may kalaban naman, ay babalik na lang muli. So yan po sa ating palagay. At yan ay hindi katanggap-tanggap, sapagkat nakakarimarim yung ganong klase na mga efforts para lamang po hindi mag-reflect ng tunay na sentimiento ng mga kababayan po natin. Yung pong sa Makati, nag-issue na po ang aming law department ng subpoena. Pinapasagot na po namin yung 3 barangay officials para sa kasong criminal election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung pong tungkol sa referral naman, sinulatan na rin po namin ang DILG para sa kasong administratibo. Sa kasalukuyan po, may bago po na-refer sa amin, yan naman po yung sa San Juan City. So inaalam na rin po natin, kasi initially po, na-monitor namin, may mga nanggaling din po sa mga kalapit na syudad ng San Juan, na lumilipat din po sa mismong syudad na ito. Ang nakakapagtaka lang po kasi, Madam Chair, katulad halimbawa po dyan sa Cagayan de Oro, 14,000 yung biglang lumipat, nanggaling po yung sa 2 bayan sa Bukidnon. Ang mga mamamayan, wala naman pong economic activity na ganun na na-discovering langis doon, o kaya biglang may nahukay na ginto doon sa area. Pero dumami po ng ganun kadami ang mga mamamayan na lumilipat dito sa area. Kahit pa sabihin na yung plantasyon ng asukal doon sa sugarcane doon sa area
sa Bukidnon ay hindi po ma-justify na wala na raw pong trabaho doon, hindi po ma-justify kasi yung sudden influx ng ganun kadami ng mga kababayan natin. So more or less po, Madam Chair, doon sa mga ibang specifics pa, ay pwede rin po nating matanong yung aming head ng task force, si Director Mendro. So in the meantime, yun po muna, Madam Chair and Your Honors. Salamat po. Thank you, Chairman. Siguro just for disclosure, it was my political party who filed for opposition, yung United Nationalist Alliance, of which I am the president. Yung Chairman, yung sa Cagayan de Oro, yung 4,000, was this issue, yung barangay certificate ba na to ay issued by one kapitan lang? 8,000 po yun, Madam Chair. Ah, Eight- 8,100 more or less po yun. One barangay lang po yun. So 8,100, isang kapitan lang yung nag-file. Isang kapitan lang po ang nag-issue ng Barangay na certificate. barangay Oh. certification. May nag-file ba sa kanila ng opposition? May nag-file po, last part na lang din po yung pagpa-file, last part ng registration. Similar dun sa situation sa Makati during the last part Yes. ng continuing registration. So Tama may po. nag-file sa kanila at ilan naman yung napa-oppose? Mahigit 1,161 ang disapprove po yung kanilang application for registration. Meaning to say, Madam Chair, Your Honors, at least naalaman ng Election Registration Board na merong 1,161 doon sa last part ng registration na hindi talaga taga doon. Walang residency. We have to understand para po maunawaan din ng lahat. Pag po pinag-uusapan ng election law, it's not about just a house. It's domicile. You have the intention to reside there permanently. The intention is very important. Napakadami na po nating desisyon ng Korte Suprema na a person can have several residences at the same time, but a person can only have one domicile. And it can either be a domicile of origin or a domicile of choice. Yung po yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Imelda Romualdez Marcos versus the COMELEC. So, hindi po porket may bigla lang natirahan dyan o biglang may naturong bahay ay residente na kaagad for purposes of election law. Residente for purposes of civil law but not a resident for purposes of election law. Although bilang pagpapaliwanag lang din po, hindi nangagulong, Madam Chair, Your Honors, na ang isang tao ay bawal maglipat ng kanilang residency. Pwede po siyang lumipat anytime. Ginagarantiya po yan ng ating Constitution, the freedom of abode and of changing the same. Subalit, kinakailangan magpatunay ng real intention to remain in that particular case. Yan po yung kaso ng Grace po versus the Commission on Elections. I would like to acknowledge the presence of Miss Ellen Salazar Mahinay from the DILG. Pwede. Yeah. Yes, Senator Question Gopo. for the COMELEC chairman. Pero paglipat po as a voter, hindi pa as a voter, mas lenient kayo ron? Kasi as ang estudyante nga, pwede nga galing kang province, lipat ka Manila, bumoto ka muna habang nasa Manila ka, although you really intend to go back to your province. Tama po kayo, Madam Chair. Medyo may konting leniency tayo pagka po pinag-uusapan yung mga botante because we always have to affirm and uphold the constitutional right of suffrage. Guaranteed po yan ang ating saligang batas. Kaya lang, ang basic lang naman po ang requirement, must be a resident of the Philippines. Number 2, must be at least 18 years of age. And number 3, must be a resident of the place for at least 6 months immediately preceding the day of the election. So medyo maluwag po kami. Pagdating sa if you're registering merely as a voter but not as a candidate, the residence is the normal residence word. While as election law, if you are a candidate, the residence there is domicile. Tama po kayo, Madam Chair. Kaya lang po kung ang isang grupo ng botante, sabihin na po nating daan, na mga daan, ang bilang nila, ay nagturo ng isang address, isang Correct. lugar. Oo. Medyo doon pa lang po ay highly suspicious na, Madam Chair, yung bilang na yon at saka yung iisa lang. Pero although dito po sa Metro Manila, madami na po kami na-encounter, yung tinuturo isang address because ito ay urban settlers po kasi. O kaya isang building na mga kababayan nating mahihirap na yun ang tinitiran, kaya isang address na ginagamit. Kaya po hindi dapat din mag-easily conclude na porket isang address lang ang tinuro ng mga ilang grupo ng mga botante ay dapat wala na silang residency. Kasi it is possible isang compound po
Madam Chair, ang mismo mga pinagtitirhan po nila. Pero yung form po ninyo, yung form, how specific are the data or information required by your form? So, ano ba yung hindi lang siguro, siyempre, meron tayong city, may barangay, sometimes may sitio or whatever, di ba? So, kailangan talaga may street number, di ba? Pati yung street as may number. Dapat ganun po kadetalyado. Tama po ba yun? Tama House po. number. Tama po, Madam Chair. Talagang Dapat nakalagay ganun, po, may nakalagay oo. na street number, barangay number, kung may zone pa, nandun po lahat. Zone, tama. Opo. At Opo. mas pinadali po namin, Madam Chair, ang form natin, dati-rati po six pages eh. Ngayon po isang kopya na lang ng form, baligtara na lang para po mas madali i-accomplish. At saka yung pong mga hinihinging information ay mga basic information na lang para po madaling i-accomplish ng mga kababayan natin. Ang isa pong nakita natin, Madam Chair, na talagang loophole ay maaaring kaya malakas ang loob ng iba sapagkat pwede nila kasing sabihin, hindi naman punishable yan ang pag-i-issue ng barangay certification. Kasi merong tinatawag na regularity in the performance of official function. So pwede kasing i-claim lagi, hindi, nag-issue ako, nasa record namin yan, meron kaming record niya na talagang siya ay taga dyan. Pero dapat tandaan din po ng mga barangay officials, requirement din po sa pag-i-issue ng barangay certification under Republic Act 7160, yung local government code ay isang ID. So kung wala ngang ID, yung mismong applicant ng barangay certification, paano siya na-issuehan in the first place ng barangay certification? So, ganito po, Madam Chairwoman, kasi computerized na yung mundo ngayon eh. So kung ganyan naka-specific yung address na nasa database ng COMELEC, siguro makikita nila na masyado ng densely populated tong address na ito. So ano na lang, pero hindi automatic ngayon, it's just a red flag na, pero red flag na dapat tignan kung totoo bang may